Good morning, Mr. Samonte, Nico. Sa loob ng 21 years, mag-isa lang ako. Pero, di ko naman binigdil yon kasi kaya ko sarili ko eh. Siguro optimism ang tawag dun dahil alam ko sa sarili ko na nagagawa ko ng walang problema ang mga pinagdadaanan ko sa buhay. At alam kong stable ako mentally. Pero, sa susunod na 15 minutes, mababago ng therapist ko ang perception na yun. Well, I've been here before. Not my first time seeking help. Pero, makakatulong nga kaya ang sandaling ito para mas makilala ko ang sarili ko. Kumusta na, my former client? Kailan ulit tayo nagkita? 4, 5 years ago? 5 years na po, 5 years. Well, tagal na rin pala, no? Oh, kamusta ka na? And what brought you here? Sabi po ng prof ko eh. Sabi niya, parang init daw ng ulo ko lately. Kahit sa group work, konting bagay. Pikon agad ako. Ano sa tingin mo? Sa tingin mo ba, totoo sinasabi nila? Well, alam mo sir, sa tingin ko naman proportionate lang yung reaction ko sa mga nangyayaring ganun. Kasi, halimbawa sa thesis, ako lang yung gumagawa, ako lang yung may initiative na magsimula nung trabaho. Diba tapos ako lang gumagawa. Sino hindi may inis nun? Kailan mo ba napansin na parang nag-show ka ng signs ng pagiging irritable mo? If you wouldn't mind, pwede ba natin balikan? Kailan ko napansin? Well, alam mo sir, lately, madami nagsasabi sa akin na pikunin ako at short-tempered. I do believe them, pero I think na it has something to do po with, alam mo, yung state ng buhay ko ngayon, na ako na lang mag-isa, ulila na ako. Ako na yung nagpapaaral sa sarili ko. Pinagsasabay ko yung trabaho at yung school. And it's not that easy. Kasi I'm a busy person, lalo na engineering yung course ko. So, I think justifiable naman po siya na kaya ako short-tempered siguro, ganun. And ano bang, besides, it's just a small thing kung bakit ako nandito. Dahil lang sinabihan ako ng professor ko na magpa-visit sa counseling nga po. Pero alam mo yun, sir, to be honest, I don't see the use kung babalikan pa natin yung past ko. But itatanong niya pa kung kailan ko nare-recall kung kailan ako mabilis ng pikon. Alam mo minsan, Nico, kailangan rin kasi natin mag-backtrack para may reality check tayo, kumbaga. Sige, ganito. Pag-usapan natin yung mga recent stressors mo. Kung meron lang naman total, tagal na rin natin din nag-uusap, tagal na rin natin din nakikita. So, let's try and catch up na muna. So, if okay lang sa'yo, try mo muna magkwento. Sir, kailan ba talagang yung nakaraan pa? Kasi, alam mo yun, focus ako sa present, saka, ano nung kinalaman nung nakaraan ko sa meron ako ngayon. Ba't di tayo mag-focus sa ayusin yung sinasabi nilang meron ako ngayon. Saka siguro 2-3 months ago, iniwan ako ng girlfriend ko, sir. 3 months ago lang, sabi niya kasi wala daw akong feelings. Magaling, no? Alam mo, Nico, yung past kasi, it shapes the future eh. Pwede nating i-pinpoint
kung yung breakup nyo ba is yung cause nga ba ng pagiging irritable mo. Kung bakit mo na-experience tong mga changes na to. So, tama, sinabihan ka niya na wala kang feelings. Well, ano naman masasabi mo dun? May reflection ka ba regarding dun? Baka siguro robot ka, no? Just kidding. Pero sa tingin mo, bakit niya nga ba nasabi yun? Well, I don't know. Siguro, sir, para sa kanya, hindi lang ako expressive. I think I have always been like this naman. Well, yeah, yung sinabi niya na wala akong emosyon, it made me think talaga po. It made me reflect na ganun din ba yung perception sa akin ng iba? Kasi yung perception ko nung ganun sa sarili ko, hindi naman po. Siguro something to do with I don't believe na it has something to do with the past. Pero sige sir, if you wanna catch up, you still remember yung unang session natin kung bakit kita naging counselor. Well, balikan natin sir ha. It was 5 years ago. Pero sir, alam mo anong surprising doon? Hindi ko na iniyakan niya. Alam niyo, first time ko po yun and the last time na mawala ng mahal sa buhay. Pero yung pakiramdam is parang nangyari na to noon. Ang weird, no? Actually, hindi yun weird eh. It could be your coping mechanism na nagsasabi sa'yo na wag or bawal. At kung iisipin natin, pwedeng may underlying reasons ito sa subconscious mo. Well, sabi nga nila noon, hindi daw ba ako nalulungkot? Ba, syempre naman po. Alam niyo naman gaano kalungkot yung ganun. Pero, pag pinakita ko, makikita nila akong mahina. At ayoko po nun, sir. That's interesting, no, Nico? So, what can you say about your dad? Well, alam niyo po, bago nangyari yon, galit ako sa kanya eh. Kasi, I'm gonna be honest, sir. Yung plane crash po, hindi siya moment of grief sa akin, kundi closure. Kasi, bago ang lahat ng yan, simula noon, simula nung iniwan niya kami. Iniwan niya ako, sir. So, wala talagang attachment na nabuo. Actually. Kasi bata pa naman ako, no? And, yun na lang yung narinig ko. Siguro, doon nagsimula yung sinasabi nila na nawalan ako ng emotion. Pero it's in contrast sa nangyayari ngayon. Kasi nagiging short-tempered ako. Or what? Pwede ba siya maging unresolved trauma? Ganon, sir? Well, ayun no. Medyo na-crack na natin yung puzzle. Yang irritable na behavior,
yung inis na dinadala mo ngayon is it could be pabaon sa'yo ng nakaraan. Dahil ang nakaraan ay isang ang quote-unquote bitch. Pero ang kakampi mo, it's always going to be the present eh. Do you know why? Do you know why bakit present ang tawag sa kanya? Kasi it's a gift eh. Kasi isa tong regalo. Kung saan you were given the power to change and to control your future. And as your therapist, Nico, I've been your therapist for a very long time na, and I can assure you na sasamahan kita. Salamat, sir, ah. Alam nyo, I've never thought of it like that. Hindi ko napansin na ang past pala, malaki ang pabaon, no, sa hinaharap. I always thought na normal lang to at pinagdadaan to ng lahat ng tao. Well, kailangan ko rin pala ng tulong paminsan. Hindi, at kailangan ko rin ng deep reflection sa sarili ko. Siguro dati kasi masyado akong optimistic to the point na hindi ko na ina-address yung mga sarili kong problema. I've never thought na yung pag-iwan sa akin ng papa ko ay may deep na impact sa akin. Lalo na sa pagiging impatient. Siguro po, kung idadissect ko, correct nyo ako kung tama. Siguro kaya ako nagiging impatient at masyadong short-tempered kasi tumaas yung ego ko. Kasi kung wala kang father figure at yung independent ka na simula bata pa, kanino ba ako magre-rely kundi sa akin lang? Ako na yung gumagawa lahat. So, nadala ko paglaki ko na kailangan mag-keep up kayo sa akin kasi ganito ang naranasan ko noon. Bakit hindi nyo kayang pantayan? Parang ganun, sir. Yun lang yung reflection ko po. And nare-realize ko yun. Alam ko hindi madaling baguhin yun for now. Pero sure ako, sir, na I'll be back sa sessions natin para pag-usapan lang. And I know na thank you kasi I know na you will help me. Wala, it's just nice para na mailabas ko yung ganito at mas makilala ko pa yung sarili ko. Paalam na po, sir.